So I think importante talaga yung language. I mean, there's so many naman, 'di ba, studies about in terms of like language in the house. Yeah. Like yung asawa ko, we speak English kasi yun naman talaga yung language na where we met. Kasi nga we met in a different country. Wala nag-expect na mag-Tagalog ako or mag-German siya, English. So yun yung parang nakasanayan namin. Yeah, when we see Filipinos abroad, talagang gusto mo talagang magsalita ng Tagalog or gusto mo talagang makuha yung relationship. Yeah, at saka naaaliw sila yung kaasawa natin. You know, ang dami na nangyari sa akin dyan na nasa restaurant, kahit sa anong bansa, kahit sa Switzerland or kahit sa pumunta. Pag Pinoy yung parang nagsuserve, tapos parang nalaman namin na Pinoy, tapos nagko-connect talagang yung asawa ko na-amaze siya, parang kilala yung isa't isa. Yun yung observation yun na sabi niya normally parang excited tayo, no? Oo, na parang kilala natin lahat ng tao sa Pilipinas. Diba? Kung saan ka sa Pilipinas, saan gano'n, diba? Kahit na hindi ka magkilala, diba? Kahit na talaga tatanungin ka kung may kakilala ka. Oo. Kilala mo ba si ganito sa Pilipinas? Sa Maynila? Kasi kilala natin lahat ng tao sa Pilipinas. Yun naman talaga ang na-appreciate ko sa ating mga Pinoy, na totoo naman talaga yun, na parang we feel so connected to each other, especially when we're not in our hometown. Narinis mo talaga yung kaya minsan mas stronger yung connections pag nasa ibang bansa kasi alam mo na iilan lang kayo dyan, so para talagang pag-uusapan hanapan nyo ng paraan para maging close yung community nyo. No? Kaya kami po ay nagkakilala ni Norbert sa ganitong paraan. O nga, di ba? Isang lang yun, isang chance encounter sa isang event. Ngayon meron na po tayong Pinoy husbands dahil doon. Galing ni Lord for Filipinos na may asawang foreigner. Hindi na siya about living abroad. It's really about being proud of our heritage, and because we are the husband, we are leading the family.